Kahit may inaasahang rollback sa petrolyo bukas, muling magkakasa ng tigil pasada ang mga tsuper. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kailan isasagawa ang tigil pasada? Tama, Jiggy, para sa kaalaman ng publiko, ngayong Merkules hanggang Biyernes na gagawin itong isa na namang transport strike o April 15 hanggang 17. At ang kasama sa mga grupong mag-strike, itong grupong Manibela, itong United Transport Alliance Nationwide at National Federation of Transport Cooperatives. Inaasahang more or less ay 500,000 mga pampublikong sasakyan yung sasali dito. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi pati sa ilang mga key cities natin dyan sa Visayas at sa Mindanao. Ayon sa grupong Manibela, kahit may inaasahang rollback tayo, parang kulang pa rin yung ginagawa ng pamahalaan para maibsan yung epekto nitong krisis sa langis. Ayon sa Department of Energy ay hindi bababa sa 20 pesos and 89 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 43 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 8 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito yung unang beses na magkakaroon tayo ng rollback after 5 weeks o simula nang magsimula nga itong sigalot sa pagitan ng US at ng Iran. Pero para sa grupong Manibela, hindi sapat itong rollback at para rin sa kanila ay hindi rin uubra itong pinaplanong service contracting program na ipapatupad na ngayon darating din ng Miyerkules. Under this program, Jiggy, babayaran ng DOTR yung kada kilometrong takbo ng mga pampublikong sasakyan katulad ng mga jeep, modern PUVs, mga bus at UV Express. Pero ang problema raw dito kasi, ang gagastos pa para doon sa GPS device na ikakabit doon sa mga unit ng mga driver, sila rin mismo mga driver at mga operator. At ang problema rin dito, simula nang ipatupad ito noong pandemic. Meron tayong ganito ring version noong pandemic. Hanggang ngayon, meron pa rin mga problema, lalong-lalo na yung mga hindi pa rin nababayaran. Pakinggan natin ang pahayag ng Manibela tungkol dito. Mauuna pang kumita yung GPS provider. Habang kami nag-aabono sa diesel, driver ang naghihingalo, ang binigyan ng discount, yung mga pasahero. Napakagandang programa. Nakakamatay. Pahirap. At Gerard, ano ang plano ng gobyerno dito sa nakaambang tigil pasada ulit? Jiggy, nakikiusap na ngayon DOTR dito sa mga grupo na huwag na lang ituloy yung kanilang strike. Pero just the same, handa naman daw ang DOTR na ipagpatuloy yung pamimigay nila ng libreng sakay. At sa ngayon ay inaalam din ng DOTR tsaka ng LTFRB kung alin-aling mga ruta yung apektado nitong tigil pasada. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.